Ang title po ng message natin, ito unahin natin, na itong three enemies na ito, yung mga Christians, um, hindi dapat na ini-ignore ito. Titingnan ko muna rito, papakita ko muna sa inyo yung word na ignore. Kasi parang naiintindihan po natin. Ang ignore, refuse to take notice of or acknowledge. Okay, yun nakita ko sa definition nito. Disregard intentionally, dinidisregard ng mga bagay na alam niya na dapat mag-pay attention siya, so ignore. Ini-ignore mo. Dapat pansinin mo, ini-ignore mo. You fail to consider. So ito po yung word na ignore. Kaya yung ignore, it could be, ang ignore ay laging intentional. Intentional. You intentionally, you fail to consider, you disregard intentionally, and you refuse. Ang refuse, alam mo yun eh. And then you refuse to take notice of or acknowledge. So, ang word na pag sinabing ignore, intentional sa part ng taong gumaganap nito. Ini-ignore. So, ayaw mo ikaw mai-ignore. E di lalo na yung truth, hindi dapat ma-ignore. May consequence pagka iyong in-ignore. At tinitingnan natin yan ng maraming linggo. Now, ang susunod na titingnan natin ay yung enemy. Yung word na enemy. Ito po sa akin na ito. Sa akin itong definition na ito. A person or something that opposes or weakens to cause defeat. So, ito yung magkakos ng defeat. Okay, so ito ay nag-o-oppose, ito ay nagpapahina, at ito ay nagkakos ng defeat. So, ang title muli, three enemies Christians should not ignore. Huwag mo itong sasadyaing baliwalain. Napakahalaga. Kaya ang Panginoong Jesucristo, nang siya nagkatawang tao, bago siya umakyat sa langit, ay kanyang binanggit ito sa kanyang prayer, yung the Lord's Prayer, yung John 17. At doon sa verse 17 ng Lord's Prayer, ito ang kanyang sinabi, sanctify them with your truth. Your word is truth. Sa Tagalog, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So, ibig sabihin po nito, yung truth ay ang Bible. Sanctify them with your truth. Your word is truth. See, marami po tayo rito mga superstitious belief. Marami tayong mga sariling haka-haka sa ating mga isipan. At hindi lamang, ito po, bunga rin ng mga preachers na napapakinggan ng yung mga ibang preachers, hindi ko sinasabing lahat. Mayroong ibang preachers na mapapakinggan na magtuturo ng ibang pamamaraan na iba kaysa sa pamamaraang itinuturo ng Panginoon. Kahit nais ng Panginoon na makita natin itong katotohanan na ito na ang basis natin kung paano natin kikilalanin, kung ano yung ating position, yung ating kinalalagyan, saan na tayo ngayon, saan tayo pupunta, at ano ang kanyang plano para sa atin. At paano natin ito mapagtatagumpayan. Kailangan natin yun, lahat ng yun. Kaya tayo ay merong congregational Bible study. Sanctify them with your truth, your word is truth. Pag nakita natin yung truth, the truth will set us free. Pero yung mga haka-haka natin, ito talaga ang humahadlang sa atin. Nagkakaroon ng iba-ibang pananaw, superstition, meron tayong yung mga tradisyon, meron tayong culture, at ito ang naglilihes sa atin. Amen po ba tayo doon? Kaya kung hanggang ngayon, ay wala ka pang habit ng pagbabasa ng Bible, pero gusto mo ang Bible study, pero tamad kang gumawa ng homework. May kahalong rebuke po na kaunti. Hindi naman sorda, no? Hindi naman sordang rebuke yun. Ano? Ito'y rebuke ng kaunti. Kasi puro ka na lamang pasubo. Hindi maaari na lagi kang sinusubuan. Hindi maaari na gatas lagi ang padede sa iyo. Nangangailangan tayo mismo magbasa. Amen po. Sanctify them with your truth, your word of truth. Sabi niya, italaga mo sila
sa pamamagitan ng katotohanan. Ama, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So yun ang magse-separate, yun ang magsasanctify sa ating buhay. And don't be a victim with wrong notion. Amen po. Why? Because of yung mga naririnig. Dahil sa nakakahalo-halo sa isipan niya, so you become a victim of wrong notion. Ano sabihin ng wrong notion? Maling paniniwala o maling akala. Notion. So becoming a Christian cures everything in your life. Pag naging Christian ka, wala, ayos na ang lahat sa buhay mo. Oh, nagkaroon ba kayo ng isipang gano'n noon? Oh, pakitaas ang kamay, nakagkaroon ba kayo ng gano'n? Yun ang akala. Na it is automatic na once you become a Christian, it cures everything in your life. Kasi yun ang patotoo eh. Nung ako kumilala, naging maayos ang pagsasama namin mag-asawa. Hindi na kami nagkakaroon ng mga pagkakamali sa aming mga desisyon. Lumago ang buhay namin. So don't get the wrong notion in your life and be a victim. Becoming a Christian cures everything in your life? No. Life of ease, simple and smooth, trouble-free life? No. Hindi yun. It is a wrong notion. Becoming a Christian will make your life live happily ever after. Ano yung fairy tale ho yun? Hindi. Amen po. Sabi rito sa 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art called. Sa Tagalog, makipaglaban ka sa mabuting pagkipaglaban ng pananampalataya. Ipaglaban mo ng mabuting pakikipaglaban ang iyong pananampalataya. Fight the good fight of faith. Why? Dahil ang kaaway ng Diyos is a liar. Ang kaaway ng Diyos is a deceiver. Hari ito ng deceiver at kasinungalingan. So mga minamahal ng Panginoon, kung hindi natin ipaglalaban na ating pananampalataya, sanctify them with your truth, your word is truth, at tayo manangan sa salita ng Diyos, sa promises ng Panginoon, sa empowering ng Panginoon sa ating buhay, edi mananatili tayong weakling and we will become a victim. Sabi ito, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito itinawag ka, at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So, there is something na maipaglalaban natin. Ay ipaglalaban natin, paninindigan natin, ay ang ating pananampalataya because the devil will tend to ililihis niya tayo. Ida-divert niya tayo. Finally, my brethren, be strong. Oh, bakit be strong? Magpakatatag ka. Oh, dahil meron digmaan. Hindi smoothie ang buhay. Hindi ease ang buhay. Amen po. Hindi lahat, paging Christian mo, you will live your life happily ever after. Hindi po totoo yun. Meron tayong kailangang panindigan. So finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So may kaway ang Diyos. At nung pumanig ka sa Diyos, kaway ka na rin niya at atakihin ka niya. So ano ang iyong protection? Faith. Well po. Ay napakahalaga yung ating faith na ating i-upgrade. Experiencing plenty in 2020, tatandaan nyo, tapos nagka-COVID, yun ang way ng God para ma-increase ang ating faith, para mag-grow tayo sa ating faith. At marami ang nakita yon at ipinractice yon mula sa poverty, nakaraos. Bumabaksak ang economy ng ibang tao, ng mundo, ang mga mananampalataya hindi nagkukulang. Nagigets niyo ako? Bumabaksak ang mga businesses, yung ibang mga business people, pero yung mananampalataya na business people, bine-bless ng Panginoon. Merong godly favor sa kanila sa gitna ng pandemya. Kaya, di ba ito magandang pagkakataon na palakpakan ninyo ang Panginoon, di ba? Di ba yun? Kanyang kabutihan. Yung ang odds, talo, nanalo. Yung ang odds, luge, kumita. Yung ang odds,
Panapat lang? Hindi. Higit pa doon ang kanyang na-experience. Kaya ang Panginoon ay kakaiba pag siya ang kumilos. When it's God's will, He pays the bill. Kailangan mabuhay tayo at maintindihan natin yung mga bagay na yan. Alam yung word na laging kailangan. Pero meron kang gagawin, kaya kailangan. Kaya sa Ephesians 6:12, sabi rito, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Heavenly places. Marami. Ang heavenly ay hindi lang isa. Hanggang sa third heaven. First, second, third heavens. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, napakabuti ni Lord. Binigay niya itong verse na ito para hindi tayo ma-stuck sa bitterness, resentment, unforgiveness, dahil ang kaway natin ay hindi yung gumagawa ng masama sa iyo. Father, forgive them. Tama sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Hindi lang nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Anong purpose ng kanyang prayer na yun? Because hindi yun ang kaaway. Na-deceive sila. Meron diablo sa likod nila. Kung natatandaan niyo yung Passion of the Christ, meron dong isang may kargang bata. Di ba nakikita niyo na nakatalukbong na itim? Okay? Yun ay bakla. Kasi babae yun eh. Babae. Yung babae yung diablo, yung si Satanas. Di ba? Tapos yung kanyang parang tiyanak. Nakita niyo? Natatandaan niyo yung Passion of the Christ? Okay, habang pinaparusahan si Jesus, nakatawa siyang ganyan. Tapos yung tiyanak nakatawa din, ano? Tapos ang ngipin niya sira-sira. Natatandaan niyo ba yun? Ibig sabihin nun, kaya sinabi ni Jesus, Ama, forgive them. Father, forgive them. They do not know what they are doing. Kung alam nila, hindi nila gagawin yung ginagawa nilang yun. At marami sa ating kapaligiran ganun. Nagpapatayan, papatayin mo ang drug addicts, gaganti ang mga drug pusher, maglalaban-laban ang mga kakagulong mundo, aawayin tayo ng China, pero isa lang ang goal, magkaroon ng buhay mapayapa, masagana. Tama. Pero guguluhin nila. Ang gugulo nito, yung taong wala sa puso niya ang Diyos. Na merong armas. At yan ay nakatakdang mangyari. Sabi mo nga sa katabi mo, yan ay nakatakdang mangyari. Magkakaroon ng kalunos-lunos na hindi pa nararanasan ng sangkatawan kahit kailan. Kahit kailan, maski nung unang panahon, hindi pa naimbento ang nuclear power na yan. Hindi pa. Hindi pa yan naimbento ng tao. Inimbento yan ng tao upang maganap. Yung sinasabi na sa huling araw yon. Bago naman si Peter i-deny si Jesus, sinabi na niya bago matapos ang gabi, bago tumilao kang manok, 3 times i-deny mo ko. Ang isa sa inyo, ipagkakanulo ko. Alam ng Panginoon lahat. Nagre-repent ka pa lang, alam niya, i-repeat mo yon. Diba? Kaya, have mercy on me, O Lord. Mahabagin ng Diyos. At tuwing magkakasala ka naman, sising-sisikahin, di ba? Mga minamahal ng Panginoon. Mga minamahal ng Panginoon, ayaw niyang ikaw ma-stuck. Ayaw niyang ikaw ma-stop doon. Ayaw niyang ikaw ay ma-paralyze. Kahit anong sabihin ng tao tungkol sa kahinaan mo, don't believe it. Believe the truth. Ikaw ay mahalaga sa Diyos at may magandang plano ang Diyos sa iyo. Amen po. So, be strong. That's yun. Okay, alitin natin yung Ephesians 6:10-11. Okay? Yan, tinan nyo yun. Be strong. At saka yung whole armor of God. Meron tayong dapat tayuan. At ito ay 3 enemies na kailangan nating ma-overcome. Umpisahan natin ito, the world. Ang purpose ng enemy, anong purpose ng enemy? Ito ay person or something that opposes or weakens to cause defeat. So, yun po, ang purpose niyan. Kaya, ang world, yan ang world, hindi yan ang earth. Yan ay yung community ng mga nag-uupo sa God. Yan ang world. Yung mga worldly people. Yun. At kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos, because God is merciful, God so loved the world. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ito po ang titingnan natin ngayon. So ito po, makikita natin dito, the world. Okay, love not the world sa 1 John 2:15.
Tingnan niyo po ang kabilin-bilinan dito. Do not love the world or the things in the world. If anyone, kahit na sino, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kasi if the love of the Father is in him, he will not love the world, but he will love the Lord. Hindi yung world. Ang world is one of the enemies that we need to overcome. Why? Pag itinuloy po natin ito, okay, ituloy natin yan. Okay, yung 1 John chapter 2, verse 15 to 17. For all that is in the world, okay, tinan nyo, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Of the world. Okay. And the world, ito yung old world, God is going to give us a new world. A new earth, new heaven, and new earth. Gusto niya tayo makalaya at makita natin na the world is passing away and the last of it, but he who does the will of God abides forever. Amen po. Kaya ayaw niyang tayo ay mahook. Ayaw niya tayo ay sobrang ma-attach dito sa world. Because loving the world, hindi mo gugustuhin umalis sa world. Loving the world will make you busy for the world. World position in your life. Yung world standing in your life. Yung world fame in your life. Magiging sikat ka, magiging popular ka because you love the world. And the applause and the praises of the world in your life. And the world is passing away, and the last of it, but he who does the will of God abides forever. Kaya sabi po sa James 4:4, adulterers and adulteresses. Ibig sabihin nito, kinaliwa mo ang Diyos. Nangalunya ka spiritually sa Diyos pagka if you love the world. Sabi nito, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be friend of the world, make himself an enemy of God. Kaya ayaw niyang ibigin natin ng world and the things in the world. Ayaw niya tayo magkaroon ng sobrang attachment sa world. So, papaalala ko lang sa inyo. Remember Lot's wife? Natandaan niyo sa Luke 17:32, si Jesus ang nagsabi. Katulad ng time ni Noah, they eat, they drink, nagsasaya sila, they marry and give into marriage, hanggang sa si Noah pumasok sa ark. Okay? No way, malulunod kami. Okay, alam ng mga bata, tinuturo ng mga Bible school teachers natin. Now, magkakaroon ka na ng mas may understanding ka na kung tungkol doon sa remember Lot's wife. Bakit sinabi ni Jesus yung remember Lot's wife? Genesis 19. So it came to pass when they had brought them outside that he said, okay, sinagsabihan si Lot, escape for your life. Do not look behind you. Ulitin yun. Do not look behind you. Do not get attached. Huwag kang panghinayang. Huwag mong panghinayangan. Kasi po, itong si Lot, he is buying time. Meron siyang hesitation. Parang siya nahihinder. Parang nagdadalawang loob siyang umalis. Kaya ang ginawa ng angel, hinawakan ng kamay niya, hinawakan ng kamay ng asawa, at hinawakan ng ibang angel yung kanyang mga anak na babae, at itinakbo sila palabas. Tapos binilinan sila, umakyat kayo sa bundok, huwag kayong manatili sa plain, sa kapatagan, upang hindi kayo madamay, at huwag kayong lilingon. Oh, bakit ganon? Huwag kayong manghihinayang. Kasi, ito namang si Loti, okay, sabi dito sa chapter 19, okay,
verse 26, but his wife, si Lottie, looked back behind him and she became a pillar of salt. Nako, nasusunog yung bahay namin. Yung mga kaibigan ko, yung mga katsikahan ko, nagsisigawan sila. Paano na kaya sila? Nangihinayang ka pala, di sumama ka na lang sa kanila. See, pag ikaw daw nasa ibabaw ng bubong ng bahay, sabi ni Jesus, okay, huwag ka nang bababa para kunin ang mga mahahalagang bagay sa iyong buhay. Huwag mong panghihinayangan. Kaya do not love the world or the things in the world. Pag ikaw daw nasa bukid, huwag ka nang uuwing magmamadali para kunin mo ang iPhone mo. Oo, kapag kakaroon ko lang nun binigyan ako ni Pastor J wag na raw akong babalik sa bahay at asan ba yung iPhone ko? Kasi wala na akong tatawagan kasi wala na signal din. Wala na ako, hindi ko na magagamit din yun. Huwag ka na manghihinayang sa mga bagay na iiwan mo. Why? Kasi baka mapasama ka doon. Nag-gets niyo ako yan? Di ba napakarami mga tao nag-hoard and they cannot give? Hindi sila daluyan ng blessing ng God. Sinanghihinayang sila. Yung hoarder ng blessing ng God ay delikado. O yung nagpapahalaga, so attach sa mga bagay na sanlibutan. Do not love the world or the things in the world. Anyone who loves the world or the things in the world, the love of the Father is not in him. Kasi kung nasa yung pag-ibig ng Ama, alam mo, sa 1 John 5:19, we know that we are of God and the whole world is under the sway of the wicked one. Sabay-sabay. We know that we are of God and the whole world is under the sway of the wicked one. Tinagalog. Okay, tingnan natin. Alam natin tayo sa Diyos. At ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Sa lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama, huwag mong iibigin at huwag ka makikipagkaibigan. Sapagkat pag ikaw ay nakipagkaibigan sa sanlibutan, ikaw ay ginagawa mong kaaway ang Panginoon. You become enemy of God. Amen. Amen po ba? Maliwanag po ba ito? Adulterers and adulteresses. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Pag-ingatan po natin yun at nawa po mabuksan tayo sa katotohanan na ito. Amen po. Paano yan, Pastor? Ako naman ay nabubuhay pa rito sa world. Kailangan ko namang kumain. Kailangan ko namang maghanap buhay. Kailangan ko namang kumita. Wala pong sinasabi ang Panginoon na may masama doon sa mga bagay na yon. Ang masama ay yung ibigin mo ang mga bagay na yon. Okay lang magkaroon, huwag ka lang lilingon. Okay lang magkaroon, huwag ka lang masyadong attached dito. Okay lang, wag mo lang iibigin ito ng higit pa sa Diyos. Okay lang, wag mo lang itong panghihinayangan kung ito'y ipamigay, kung ito'y ibahagi. Wag ka lang manghihinayang. Okay lang. Okay ang yumaman. Hindi galit ang Panginoon sa mayaman. Yung pag-ibig sa salapi, ang ayaw niyang gawin mo. Okay. So, yun ang makatutulong sa atin upang tayo maging matibay. Upang tayo maging matatag, upang hindi natin ma-miss ang nais ng Panginoon na ma-experience natin in these last days. Very good. Lahi ka ng genius. Mula pa grade 1, number 1 ka. Humraduate ka, summa cum laude ka pa. Kumuha ka ng board exam, nasa top ka pa. Ano kinamatay mo? Suicide po. Ang taas ng IQ, ang hina ng EQ. Bakit ka nag-suicide? Iniwan ako ng aking asawa. Iniwan ako ng aking girlfriend. Masyado kang attached. Ibinaling mo sa ibang pag-ibig mo. Tao, hinibig mo, hindi ang Diyos.
Cursed is the man who trusts in man. But blessed is the man who trusts in God. See? Ang talino mo, anak. Bakit ka namatay? Tumalon pa ako sa 10-story building na ako ang may-ari. Bakit? Yung pong 200 bilyon ko, 1 bilyon na lang. Pambira. Nagigets niyo ako? Yung commission lang na 1% ng 1 billion, mahihilo ka na sa dami. Alam mo, iparusa sa iyo, bilangin mo yung 1 billion. Pagkatas pag nagkamali ka, even 1 penny, paulit sa iyo. Alam mo, sasabihin mo, I hate money. Hindi mo nagugustuhin. Hindi mo pa sinasabi. Yung mga nagtatrabaho sa bangko, alam mo, sinasabi ko. Na pagka nagkamali ka pa at nasingitan ka pa ng fake, bayad ka. Bilang ka ng bilang ng pera, trabaho mo, pero bilang ka ng bilang ng pera, hindi iyo. Bakit? Ang perang binibilang mo, iyo? Ikaw ang kinakausap ko. Iyo ba yan? Kung iyo, dala mo yan sa libingan mo. Wala namang maghahatid sa iyo na kasama ang bugkot-bugkos na pera mo. Yan privilege habang ikaw ay nabubuhay. Sabi mo ngayon, pribilehiyo. Privilege. Meron kang privilege na gamitin mo na ito. Pero use it for the glory of God and you will be blessed. Pero gamitin mo yan for your selfish, yung greed, gamitin mo sa iyong greed, materialism, egotism. Ay, mga minamahal ng Panginoon. Delikado ka. Kaya, sabi dito, dahil ang pag-ibig sa world, the lust of the flesh, tinan niyo yan, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father. Unahin natin yung lust of the flesh. Sa flesh muna tayo. So may kinalaman ito sa sensualism. Yung craving is a craving for anything that gratifies our emotion, our senses, nagagratify. It could be food. Sobrang kain. Alam niyo, pag sobrang kain, may tawag ang Pilipino doon, lamon. Hello, mga minamahal ng Panginoon. Nakikinig pa ba kayo sa akin? Sabihin mo sa katabi mo, kain lang. Oo, kain lang. Huwag lamon. Paano makikita ang lamon? Ayoko magsalita. Hindi ko sasabihin. Kalalaki ng tiyan. Hindi ko sasabihin. Katataba. Hindi ko sasabihin. And lust of the flesh, sensualism, is a craving of anything that gratifies the senses. Yun po. Now, ito, may kinalaman ito sa gluttony. May kinalaman ito sa excessive na mga bagay na ginagawa mo. Okay, lust of the flesh. May kinalaman ito sa tuwan-tuwa ka sa iyong pangangatawan. Maring maganda ang tubo ng dibdib, kaya pinakikita ang cleavage lagi. Maring maganda ang tubo ng legs, kaya lagi maigsi ang damit. O short shorts. At hindi maganda ang tawag sa mga short shorts. Ayokong banggitin. Sasabihin. Pero marami ang lust of the flesh, bunga ito ng pagiging makasanlibutan at produkto ito ng mga yung mga nagki-create ng mga damit. Ano ba ang tawag doon? Fashion designer. At nakikita natin ang sumisikat. Dati yung mga European, ang fashion designer, ngayong Korean. O yung mga buhok na paganyan, yung paganon, at kung ano-ano. At ang ipinopromote, loving self ng BTS. And a lot of you, nahuhulog doon na hindi nyo naiintindihan yung lalim ng grupo na yon. Alam nyo, pag kayo sumikat ng sikat na sobrang sikat, be aware of it. Beware. Mag-ingat ka doon. Yung sumisikat ng sobrang sikat na sikat, tapos hindi ang God ang nag-glorify, mag-iingat ka doon. Amen po ba tayo doon? Nakikinig pa ba kayo sa akin? Why?
Dahil merong prinsipe ng sanlibutan. Na pag yun ang sinamba mo, pagpapalain niya ang song mo. Para yumamang ka at sumikat ka. Para sasabihin mo pa, katulad ng mga Beatles, mas sikat pa sila kay Jesucristo. Ayun na nangyari sa grupo. Nawasak ang grupo, nakabaril yung isa sa kanila. Hindi nagiging maganda ang ending. Mga minamahal ng Panginoon, mas magandang ikaw, kung ikaw ay magpo-promote ng song, ay yung mga songs na nag-glorify sa God. Amen po ba tayo? Yung ang mga tao maililid mo sa worship sa God. Magpupuri sa God. Amen po. Kaya ito, yung lust of the flesh, yung practice ng sexual relationship, and it becomes illicit. Hindi po pangalan ng babae yan si illicit. Illicit, ibig sabihin nun illegal. Ibig sabihin nun immoral. Kaya ito ay ayaw ng Diyos na patuloy natin mai-practice. Lahat ito ay mga sinfulness and worldly things na hindi natin dapat na mai-practice. So, do not love the world or the things in the world. Ulitin natin, okay? Tignan niyo po. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Amen po. So, lust of the eyes, yun ang isang sinabi dito. Ang lust of the eyes, kung ano yung nakikita niya, gusto niya rin. Meron siyang mithiin na yung nakikita niya, nagandahan siya, gusto niya rin na meron nun. It is a selfish desire na ito'y nag-uumusbong, naglulumukso sa kalooban na gusto niya rin maging. Itong lust of the eyes is materialism, and ito'y bunga ng envy, bunga ng jealousy. So this is work of the flesh actually. Lust of the flesh and lust of eyes. Amen po ba tayo doon? Yung mata, mahalay. Yung mata, kahit walang pera, nauubos ang maghapon sa mall. Window shopping. Ano yung window shopping? Tingin-tingin. Parang ina-aim mo yun. Kaya oras na magkaroon ng pera, yun kaagad. Pag nagkaroon ng blessing, yun agad. Ang bibili niya. Without asking God, Lord, bakit mo ako binless? Anong gusto mong gawin ko sa perang ito? Sabi niya, gusto kong gawin mo dyan, ihulog mo rin sa akin treasury, at ang gawain, yung furtherance, for the furtherance of the gospel, at ikaw ay maging bahagi ng magandang plano. Well, kung yun ang sinabi ng Diyos, gagawin mo. Malaman. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, hindi ko sinasabi ito para kunin ang para sa iyo. Hindi po yun. Ang sinasabi ko lang dito, sinasabi ko to sa inyo para malaman mo kung ano ang ipaprioritize mo. Once you get something, once you get the blessings of God in your life, what will you do? Para saan yun? Para kanino yun? At para ano yun? Sapagat ang lahat ng bagay na nakamtam natin ay may pinagmulan. Ang Diyos, na ating Ama sa Langit, ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen po. Susundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? So, ito pong materialism, ito yung maghuhulog sa atin sa kapahamakan. Natatandaan niyo ba? Remember Lot's wife? Ito na naman tayo. Nung lumingon siya, sabi niya, huwag kang lilingon, huwag mong titingnan. Tingnan niyo, yung materialism, yun ang nagpahamak sa kanya. Masyado siyang attached sa material world. Kung natatandaan ninyo yung sa Matthew 13 verse 22, yung sabi niya rito, i-describe ng Panginoong Jesucristo, ang salita kasi ng Diyos ay tumatama sa puso ng tao. Dito natatanim sa puso ng mga tao. Okay? Yun po yung tinataniman niya, ang puso, tinatanim niya sa atin, sa ating mga heart. Now, he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. So yung fruitfulness, pag tinanim, gusto ng Lord ay mamunga. Gusto ng Lord mag-prosper. Gusto ng Lord maging bahagi ng kanyang magandang plano. Pero hindi dahil sinarili. So it choke. Ito yung
cares of this world, kabalisahan ng sanlibutan, at ang daya ng kayamanan. Sabihin niyo po yan, kabalisahan ng sanlibutan, daya ng kayamanan. So ito ang sumasakal sa salita ng Diyos at ito hindi nagiging mabunga. Walang bunga. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ito po yung naghihinder sa atin. Ito yung enemy na kailangan nating mapagtagumpayan, materialism. Paano ang solusyon sa materialism? Well, maintindihan natin kung bakit tayo binebless ng Panginoon. Now, itong lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, ito ang kailangan nating mapagtagumpayan because pride goes before destruction and a haughty look before the fall. Kaya, ang pagpapala ay hindi naman po yan talaga ang issue. Kung paano mo i-handle ang pagpapala, ang inihahanda tayo ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay masisiraan ng bait, matapos kang pagpalain, marami mga tao ang nasiraan ng bait pagka sila pinagpala. Alam niyo, kaya yung pagtaya sa loto ay hindi mainam. Yung pagtaya sa loto ay hindi nakabubuti. Amen po. Why? Because nag-aim ka ng something that your heart is not prepared for it. Kaya oras na yumaman ka, tapos hindi naman ikaw prepared para doon. Alam niyo, nung bagong dating ako at nakatakdang may pagbili yung lupa namin ng aming mga magulang na makakamana ako ng milyones noon, ako'y kinabahan. Kasi una-una, ang aking pong tithes ay magiging milyon. Mahirap. Kaya ipinreach ko yon. Paano kung ikaw ay magkamal? Tapos kasi ako yon. Tapos pag ako'y nagalit o pag ako'y sumama ang loob o pag ako po ay hindi ko na natansya yung mga tao na sa paligid ko, ano gagawin ko? Bili lang ako ng ticket, balik ako, may pera na ako para makapagsimula muli sa Amerika. Ay, ninebis ako, kinabahan ako doon. Now, until such a time na ready na ako, hiniling ko, Lord, mabenta na nawa po ang lupa namin at hindi nagtagal. Nangyari at hindi nagtagal. Nakaduktong sa ating pangangailangan at natapos ang ating church building. To God be the glory. Ikinukwento ko po sa inyo to hindi para magmalaki ng yaman na hindi naman talagang sa akin. Amen po. Yun pinagkaloob lang sa akin ng Panginoon. Privilege lang yun. Pero hindi naman talaga yun sa akin na pinaghirapan ko, na bunga ng talino ko. Wala. Binigyan lang ako ng Panginoon. Mga minamahal ng Panginoon, marami sa inyo ay nagkakaroon ng hindi naman talaga ikaw ang nagsikap doon. Pero mga minamahal ng Panginoon, do not get too attached to it. Amen po. Ay ito, ang magiging mangyayari. Lust of the flesh, lust of eyes, and pride of life, na mahuhulog ka rito sa egotism. Egotism. Liyad ng dibdib mo, lagi ka na magmamalaki, hindi mo nakakailanganin ang Diyos sa buhay mo. Pag ako ay nagkasakit, may pambayad sa first class na ospital. Pag ako'y namatay, may first class na taol. Pag ako ay, ewan ko lang, kung pagpunta sa langit, kung meron kang first class na lugar. Yan lang ang problem. Kaya mamaya lang, Panginoon, po yung kailangan natin mapagtagumpayan. At paano mo ito mapagtatagumpayan? Hindi po ba? Gusto niyo bang ito ay mapagtagumpayan? Amen po? Okay. So, tingnan natin ito. Ito po yung mga iba-ibang responses ng mga tao tungkol dito sa pride of life. Ito. How then do we deal with this enemy? Okay? I-refuse natin. We must continuously refuse to be guided by the world's standards of right and wrong. Truth tayo, hindi right and wrong. Amen po. Alam nyo, truth will set us free, pero not right and wrong in our lives. And right and wrong is relative. Depende sa iyo ang right at depende sa akin ang what is right and wrong. Iba ang timbangan o pamantayan ng tao. Ang tingnan natin ay truth o yung pamantayan ng Diyos. The majority of people swing with the tide and do as others do. Kung ano yung ginagawa ng iba, yun ang kanyang ginagawa. We must disassociate ourselves from the value system of the world. Merong value system ang world. Amen po. At hindi natin gustong makiisa doon. We must refuse to swim with the tide and follow the crowd. Ayaw natin yon.
Pag tayo nagkapera, isipin natin, Lord, saan mo gustong gamitin ko ito? At kung ano sabihin ng Lord, may magkakataon kung ano laman ng bulsa mo, sabi niya, yung kaharap mong yan, bigay mo yan sa Kanya. Walang bilangan kung anong hawak mo. Kaya mong gawin? Amen. Tinitingnan ng Diyos kung if you can follow Him, kung masusunod mo siya. Pag nagsimulang ikaw ay hindi na-hook doon, then God is going to bless your life unconditionally. At tulad ng kanyang mga lingkod sa Old Testament, binabless niya. We must avoid close, intimate relationships with worldly people. Acquaintance is one thing, but intimacy, friendship is another thing. Yung sobrang close kayo, we are more than friends. Oh, hindi yun. To cultivate intimacy with worldly people is dangerous to the soul. Worldly people, hindi ko sinasabi magkaroon ka ng closeness sa kapatiran, hindi yon. Ang tinutukoy ko, yung worldly people. Kahit naman church people could be worldly people. Nagagets niyo ba ako? Hindi ko mo church people ay hindi na worldly people. Ang tinutukoy ko rito ay yung true Christians. So, to cultivate intimacy with worldly people is dangerous with the soul. Children and youth need to be especially careful about the kinds of friends they choose. Ingats lang. Do not be unequally yoked with the unbeliever. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? Do not be unequally yoked. Huwag kayong masyadong intimate sa worldly people. Ililigaw ka niyan. Tutulungan ka niyan sa corruption. Tuturuan ka niyan ng tricks, lying, materialism. Tuturuan ka ng worldly people. Hello, nanyo pa mo tayo? At marami na akong nakita na instead na maakay niya, silang naakay. Siya ang makadala, siya ang nadala. Siya ang natangay ng agos. Why? Nag-team up siya with the unbeliever. Sabi sa 2 Corinthians 6:14, ulitin natin, tinan niyo. Do not be unequally yoked together with unbeliever. Ano sabihin nito? Huwag ka makipag-team up. Okay. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? Hindi ibig sabihin nito, hindi mo siya liliwanagan. Pwede mo siyang, pero kailangan ikaw ay merong stand. Hindi ikaw ang matatangay niya na kung ano-anong kanyang uri ng pananaw na meron siya. Amen po. Why? Because you will pay the consequence of it. Magbabayad ka ng consequence nito. Now, to overcome the world, ang solusyon ng God, ito, sinolusyonan tayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So ano yung makaka-overcome sa world? Ano yung makatutulong sa atin? It is the love of God. So if we experience the love of God, we will be able to express the love of God. Amen po. Kasama ko pa ba kayo? So, ano ang solusyon ng God do sa world? Okay, ibig sabihin dito, ang solusyon ng God, love. Amen po. Now, na-share ko na yan sa inyo noon. Na-share ko na sa inyo yung Romans 13, verse 8 hanggang 10. Sabi rito, kaya tinan nyo yun. Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any commandment, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. So therefore, love does no harm to his neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law to overcome the world. The love of God will overcome the world. John 3:16. Amen po. Napakabuti ni Lord. Now, this will bring up to number 2, the flesh. Ito yung human tendency. Ito yung flesh. The flesh is our human nature with its natural tendency to sin. Yun ang ating sin nature ay nasa ating flesh.
Okay. Ang Christian life has two nature. New life and old sinful desire. Okay. Amen ba tayo doon? Old nature. Yung new nature, controlled by the Holy Spirit. At yung old nature, characterized by sinful desires. At yan ay magkasama pa rin sa ating kalooban. A Christian has two natures. The new life which he received when he accepted Christ and the old sinful nature called the flesh. Oh, amen po. Amen ba tayo doon? So, Galatians 5:17, dinescribe na mabuti sa atin ito, naglalaban sa ating kalooban, mayroon tug of war. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. Isa pa, basahin po ninyo. Ready? Okay, go. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kaya Spirit-led life ang solution. So, ano ang solution ng God para tayo ay maka-overcome sa work of the flesh? Okay? Ano po yan? Siyempre, yung work ng Holy Spirit sa ating buhay. Amen po. Para ma-overcome natin ang work of the flesh. So, ang kailangan natin makita rito ay sa bawat enemy na meron tayo, in-overcome ng God. Sa ating pagiging sinner, God overcame sin for us. Ang hindi nagawa ng kautusan, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Okay, sa verse 2, okay, sabi rito, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Sa Tagalog, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan at upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong yon, hinatulan niya ang kasalanan. Ang kasalanan ko, kasalanan mo, hatol na ng Diyos. Kaya yung kahinaan natin ating flesh, mga minamahal ng Panginoon, in-overcome ng Diyos para sa atin. Yon ang kailangan wag nating ma-ignore sa ating buhay. Amen po. Yun ang makita natin, yung enemy na ito na Christian should not ignore. O wag nating i-refuse na maunawaan. O wag nating i-acknowledge, wag nating kaligtaan na ito i-acknowledge natin. Na ang God in-overcome na ang sin para sa iyo. Alam nyo, pag hindi mo yan, ito ang consequence. Pag hindi mo ito in-acknowledge, mabubuhay ka sa stuckness. Mabubuhay sa guilt. Mabubuhay ka sa condemnation, self-condemnation. So, you're stuck. You cannot move on. Hindi mo mapatawad ang sarili mo, hindi mo rin mapatawad ang ibang tao dahil mag-i-blame mo sila and you will not be able to do what God wants you to do. Kaya ito yung tatlong enemies Christians should not ignore. Amen po. Sabi dito sa Romans 7:22, sabi niya, for I delight in the law of God according to inward man. Yan naman ang totoo eh. We delight in the law of God according to the inward man. Pero what we hate, that we do. Kung ano yung ating kinasusuklaman, yun ang ating nagagawa. At ang gusto nating gawin, yun ang hindi natin magawa. Sino magliligtas sa atin sa katawang lupa na nagdudulot sa atin ng kamatayan? Ang sagot, ang Diyos. Salamat kay Jesus. Kaya in-overcome ng Lord ang kahinaan ng ating flesh. We must learn how to say no to the desires of fallen nature that we have. Amen po. Sa 1 Peter 2:11, beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain. So meron kang gagawin. It is you. Abstain from fleshly lust which war against the soul. Mga pinakamamahal, ipinamamanig ko sa inyo bilang mga dayuhan, nakikipamayan
sa daigdig na ito. Talikdan. Ikaw ang gagawa. Talikdan na ninyo. Isa pa. Talikdan na ninyo. Sabi mo, tatalikdan ko. Ang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Talikdan. Meron tayong, we must abstain. We must learn how to do it. Paano? How? In-empower tayo ng God to do it. Sabi, wait and tarry at Jerusalem till you're endued with power from on high. Binigyan tayo ng Panginoon na in-empower niya tayo in the power of the Holy Spirit of God. Amen po. We must continually reckon of ourselves dead to sin. Yun ang susunod. Ipalagay mo na ikaw patay na sa mga kasalanan. Yun ang purpose ng baptism. To reckon ourselves dead to sin. And so every time the flesh rears its ugly head, kaya mga minamahal ng Panginoon, gusto niyang tulungan tayo sa mga bagay na yan. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Siya nagbigay sa atin ng panibagong buhay. Amen po. Pangatlo, we must walk in the Spirit. We will not fulfill the lust of the flesh if we walk in the Spirit. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Manamahal ng Panginoon, hindi tayo mamagikin ng Panginoon. Wala. It is still, you need decision to make. Still, you need this determination to continue on. Still, there is discipline that we must practice, the 3 Ds in life. Decision, determination, discipline. But we are able. Sabi mo ngayon, I am able. Hindi mo sasabing, hindi ko magaya, hirap ako. Alam ng Diyos. Bago pa natin idinaing na hindi kaya, ginawa na ng Diyos ang hindi natin magagawa. Now, to overcome the flesh, Luke 24, verse 49, behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry in Jerusalem, in the city of Jerusalem, until you are endued with power from on high. Ma-overcome mo ang flesh. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Ang pangatlo, na kailangan natin pagtagumpayan si Satan. Amen po. So, ang mga believers, nung una pa sa Old Testament, nagpakita na ang Panginoon. Ang nagpakita ito kay Joshua. Sabi niya, ikaw, are you with us or against us? Ikaw ay para sa amin o kalaban namin? Sabi niya, no. Ako ay commander of the Lord's army. Si Jesus. So, doon pa, nagpakita na siya. Binigyan niya ng authority ang kanyang mga alagad. Sabi niya, behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and all the powers of the enemy. Mga minamahal ng Panginoon. Hindi ko napakahabaan pagdating dito sa kaaway ng Diyos. Alam na po ninyo yun. At alam nyo, ang laki na ng takot nitong si Satanas sa kang Kristiyano. Alam nyo ba? Pag ang Kristiyano naglalakad at si Satanas ay makakasalubong, karimot ito ng takbo, tago ito sa sagingan. Ba't ka nanginginig? Sabi ng kanyang mga alagad. Diyan ang mga Kristiyano. Ano po? Pagbibintangan na naman ako ng mga yan. Sasabihin na naman nila, ako may gawa. Ako nag-udyok. Ako ang nag-tempt sa kanila. Sila naman ang may gawa noon. Lagi na lang ang bintang sa akin. Kaya alam nyo, it is more on the work of the flesh rather than the work of Satan in our lives. Because Jesus overcame him. The gates of hell shall not prevail against my church. Amen po. And I also say unto you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades, or hell, shall not prevail against it. We are already victorious. In Jesus' name. Amen. Amen po. Luke 10:19, Matthew 6, tingnan nyo yan. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Nothing shall by enemies hurt you. Equipped na po tayo. Amen po. Hawak na natin ang victory sa pangalan ni Jesus. We are already victorious in Jesus' name.
Amen.